Kabayan, may isa tayo ditong kababayan sa Saudi na nag-message sa akin regarding sa pag-terminate niya ng contract sa Kiwa. At ang problema is pinagbabayad siya ngayon ng 22,000 Saudi Riyal, and meron na siyang hearing this week. So ano ba ang nangyari? So ito ang ating topic ngayon, liliwanagin natin para maiwasan na rin ng iba nating kabayan in future. So tinerminate niya ang contract niya sa Kiwa. Ang ginamit niya is yung Article 77. So nangyari kasi yung kanyang contract is nag-auto renew, and pinangakuan siya na na i-exit na siya kasi natapos na niya ang kontrata niya. Then nag-continue siya ng work, and 2 months na nakakalipas is hindi pa rin siya binibigyan ng exit permit. So ang ginawa niya is nag-resign siya gamit ang Article 77. Ang tanong is bakit pinagbabayad siya ng 22,000 Saudi Riyal? So ang problema, may mga kabayan tayo na nagte-terminate ng contract sa Kiwa thinking okay lang gamitin ang Article 77 anytime. Pero after, nagugulat sila, may malaking compensation na sinisingil ang employer, kagaya nga ng nangyari ngayon sa kabayan natin. So what the law says sa ilalim ng Saudi Labor Law, ang Article 77 ay ginagamit kapag may early termination ng contract without valid reason. Kung ang employee ang nag-terminate, maaaring may compensation sa employer. Ang amount ay kadalasang nakabase sa salary sa remaining contract period or minimum compensation depende sa contract terms. Yung contract terms is yung fixed term or indefinite. Sa Kiwa system, kapag pinili ang termination option na walang legal ground like Article 80 or 81, possible ito maklasify as compensable termination. Ibig sabihin is may magbabayad kung sino nag-initiate ng termination without valid reason. So ano ang simple explanation dito? Ang ibig sabihin, kung tinapos mo ang kontrata mo before expiry at wala kang valid legal reason like violation ng employer, pwede kang pagbayarin ng compensation. So ganito nga ang nangyari kay kabayan dahil sa isang pagkakamali lang. And ang example scenario, halimbawa may natitirang 6 months ka pa sa contract, ang salary mo is 3,500. So pwede compute ang bayad based sa remaining period or kung ano yung nasa contract clause mo. So ang important reminders, ito napaka-importante, hindi po automatic na libre ang pag-exit gamit ang Article 77. Depende sa contract terms sa Kiwa at employment agreement. Hindi lahat ng termination option sa Kiwa ay no penalty. May mga cases na pwede kang walang bayad. Example, yung Article 81 na situations. So, practical advice, bago mag-terminate sa Kiwa, i-check ang contract mo. Kung fixed term ang contract mo or naka-indefinite na. Alamin kung may valid ground ka, Article 81, intindihin ang notice period at consequences. Kung hindi sure, magtanong muna bago mag-click. Kung may ganito kang situation na kabayan or may tanong ka sa Kiwa, visit mo pinoytalks.com as the community or post mo sa Pinoy Talks KSA. Disclaimer, this content is for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Outcomes may vary depending on contract terms, employer-employee agreements. Always verify po sa official Saudi platforms like MHRSD and Kiwa. So kung may tanong ka kabayan, post mo sa pinoytalks.com, ask the community.